gabi, Pilipinas. Andito na naman po ang kapatiran para sa bayan. Pero una sa lahat, sasabihin ko na lang, Happy New Year po sa lahat. Mapapanood at papapakinggan kami via website www.dwic882am.com at i-download ang DWIC application DWIC 882 sa iOS at Android phone. Live rin via DWIC 882 Facebook page with hotline number 8470-1750-254. Text line 0999-376-6768. Tayo din po ay napapanood sa Digital Free TV Aliw 23, sa Sky Cable Channel 72, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, at GMA For the Box Channel 25. Available rin po kami sa digital TV devices, TV receivers. Mangyari iscan lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw 23. Siyempre, magka-countdown na naman po tayo. Medyo matagal-tagal po ito. 365 days to go before Christmas kasi first day pa lang po ngayon. Okay? So, medyo magandang pag-usapan natin. Kasama ko po ang aking guest anchor. Walang iba, si Kuya Emil Carion. Hi, Kuya. Attorney Jerry. Ganda ng color natin. Magandang gabi. Happy New Year po sa lahat. Happy New Year po sa lahat na nakikinig at nanonood sa atin. Bisita lang po mula sa kapitbahay, nangangapitbahay, Emil Carion po. Happy New Year sa inyo. At Attorney Jerry, unang-una ko gusto punain ang ginto sa iyong sinusuot ngayon. Talaga namang sana mahawa ako sa mga ginto na yan. Sana nga magkatotoo ito, maging ginto. Pero Kuya Emil, yes, ang ganda ng tandem natin. Kasi yung kulay na green, okay, yan po yung kulay ng 2024. Uy. Tapos ang second, yes, ito pong gold na napansin mo. Pero unahin natin yung gold. Bakit mo sinuot yung ginto ngayong unang araw ng January ng 2024? Actually, Kuya Emil, gusto ko magkaroon yan. Okay. ng ginto. Alam naman natin, kailangan ng prosperity. We always tell na, a blessed, prosperous New Year. Yes. So, sana magkaroon tayo ng prosperous year. Yun. At 24. yan ang simbolo ng prosper, no? Yung kulay ginto. Parang minamagnet natin, Kuya Emil. Yes. Sa iyo naman, nature like yan. Oo. Nature at green. Sabi nga nung kilalang announcer dati, na hinahangaan natin, sana umulan ng pera. Yung dollars. Yes. Diba? Green is dollars. Ayan. Sana nga. Sa'yo, Kuya Emil, pera. Sa akin naman yung barba yun. Bar yan. Bara. Bulyon. Bulyon yun. Pero wag natin kunin yung nasa Fort Knox. Ano yun eh. Deposit yun. Correct. So, isang magandang taon, sana po. Although sabi nila, yung pamahiin ba, na maglagay ka ng mga prutas, pero nalaman ko, Kuya Emil, sa Chinese ngayon 2024, kasi 4 eh. Yes. Alam mo naman ang 4 sa Chinese. Medyo, dahil pababa daw yung okay. Hindi tama, medyo marami. Kaya ang ginawa, ang suggestion ng mga feng shui experts, yes, huwag ka maglagay ng masyadong yung iba-ibang prutas sa pagkainan. Well, isa will do. Isang klase lang. Kung on the practical sense or on the practical side ang iisipin dyan, siguro tama. Kasi nung ilang linggo bago magpasko at New Year, sumasama ako sa wife ko sa Balintawak. Ang mura pa ng mga prutas. Ayun. Nung palapit ang Pasko at New Year, sinabi na nung mga suki ng asawa ko na mamili na po kayo kasi tataas ang presyo. So, imbes na suswertihin ka sa dami ng prutas sa iyong table, sa taas ng presyo ng mga bilog-bilog na yun, may talagang ewan, mamalasing ka siguro. Tensya na po sa mga medyo
Oo. Mauubos yung ano mo, yung green mo. Oo. Alam mo, yung green. Oo. Oo. Mm. Ayun. Isa pa siguro sa Chinese, Kuya Emil, is more on yung sabi nga nila, yung kalendaryo. Yes. Ito nalaman ko lang, correct me if I'm wrong po sa mga kapatid natin na Chinese. Yes. Huwag mo daw isabit muna sa kahit sa isang araw lang itong New Year, yung 2024. Oh. January 2 muna isasabit yung kalendaryo mo. Tanong ko kung bakit. Oo. Dapat pala nakausap kita kaagad. Yun ang sabi nila. Ako naman, wala namang masama, Kuya Emil, kung sumunod. Kasi 29 pa lang ng December, pinasabit ko na yun. Hindi bali, sobra naman yun eh. No. Pag backward, hindi yung ngayon mo sinabit, nakasabit na. Siguro. Okay. Okay lang. Mhm. Huwag mo lang daw isasabit ngayong araw na to. Okay. Yun yun yung sabi nila. Mhm. Ang napansin ko pa, Kuya Emil, is yung ngayon hindi masyadong maraming nagpapaputok. Oo. Which is good. Maganda yan. Napansin ko rin kanina sa headlines ng mga balita, kokonti lang yung mga naputukan, pero meron pa rin. Siguro yung mga matitigas ang ulo na basta magpaputok at habang kumakain ng kung ano-anong kakanin, hahawak ng paputok. At yung naputukan ng bala, ng stray bullets, ay isa lang. Ay, Okay? hindi sa Oo. pero kumpara noong mga nakaraan. Magandang sinyalis yun. Pero mas maganda sana kung zero na talaga. Kasi ano po bang idudulot sa inyo, mga nanonood at nakikinig sa amin ngayon? Ano po bang idudulot sa inyo ng paputok ng baril at yung paputok ng firecrackers? Correct. Yung natatandaan ko nung nag-coverage pa ako ng mga ganyan na magdamagan kami. Opo. Talagang pila Oo. pila at tambak yung mga biktima sa loob ng ER, ng emergency room. Kaya kumbaga yun ang isa sa mga namin paborito namin kasi kahit saan ka pumaling, ang dami mong makukuhanan ang daming storya, daming kwento na ito ganito. Pero ang epekto, habang buhay mo bit-bit kung ano man yung aksidenteng nangyari sa'yo. Lalo na kung mawalan ka ng isang part mo sa katawan. Yes. Parte mo, kung puputulin pa yun, di ba? Huwag naman sana. Correct. Kung minsan kasi ang epekto niyan, yung sinabi ko kanina, yung kumakain ng kakanin, tapos magpapaputok, at yung mga nakainom. Yes. Speaking of mga nakainom, bakit kaya, Kuya Emil, mas madaming umiinom pag Christmas? Yan. Pag Pasko hanggang bagong taon. Ang isang nagtataka din ako, yung umabot na yata ng 100 kada isang bote, pero umiinom pa rin sila. 100 piso kada isang bote. Nakita ko kaninang umaga, ang dami pa rin nagkalat na hindi ko na lang babanggitin, sisikat pa yung pangalan ng beer na yun. Ang dami sa kalsada. Hindi rin ako nakasakay kaagad kasi walang jeep. Bakit po? Nung tinanong ko yung nasakyan kong tricycle, hindi, halos yung mga jeepney driver po lasing. So, 3 lang yata o 4 lang yung jeep na nakita kong dumadaan na bumibiyahe. Grabe. So, isipin mo kung may ganun, Kuya Jerry, di ba? Tony Jerry. Opo. Na palaging ginagawa ng mga kapwa Pilipino natin tuwing araw ng Pasko, New Year, o kung anong okasyon, yung maglasing. Ilang oras ang nawawala sa dapat sana'y productive man hours. Correct. Di ba? Matatapos siya ng inuman alas 2, Yes. alas 3 na madaling araw, alas 4. The next day, syempre puyat. Hindi na makakapag-trabaho. Yung usual niya na gawain. Oo. Nagawa. Tapos, imbes na may pambili ng gatas, ng ulam, ng bigas, Naubos doon. inuubos na. Correct. Ugali natin, sorry po sa mga kapwa Pilipino kasi kami din ni Kuya Emil, ganun din po kami. Yes. Bakit ang laki ng ginagastos natin pagka Pasko?
Yeah. at New Year. Nako, sinabi mo yan, Kuya Jerry. Opo. Pwede namang isang ulam lang o dalawang ulam lang. Correct. Pero 5 ulam, 8 ulam pa. Correct. Kasi daw para maswerte, marami. Pero mapapanis lang yung iba. Correct. Hindi naman natin na ibibigay kung kanino. Kung minsan, ang ginagawa na lang, balutin nyo na lang. Binabalot ng ating mga kapitbahay. Okay lang yon kung ganon. Pero kung talagang masasayang, dahil sobra, hindi makain, mapapanis lang. Di ba? Sayang. Dapat sana pwedeng makain pa ng ilang araw yon. Pero dahil nagpabongga, sa araw ng Pasko at araw ng New Year o pista ba o birthday, nako, ewan ko po kung yung ba'y sinyalis ba ng isang Pilipino na dapat maging sana mabago natin. Oo. Sana mabago natin. Kasi Kuya, sa totoo lang, kung minsan yung kahit doon sa amin, nung bata ako, aalagaan nung nanay ko yung, halimbawa, yung baboy. Yeah. Tapos, itataon yun na pwede nang katahin sa Christmas. 4 na buwan, o kaya 3 buwan bago yung Oo. Magkatabi lang tayo. Pampanga ako, Tarlac. Tama. Ganon. Lalo na yung Pampanga, Tarlac, Conception side, yung mga Kapampangan side. Ang daming mga putahe. Pero, sa isang araw lang yun. New Year at saka Christmas. Oo nga pala, no? Ginagawa. Buti sana, Kuya, kung kami lang naghanda. Hindi. Bawat pamilya, magkakapit bahay kayo. So, hindi kayo pwedeng mag-share each other kasi may kanya-kanya kayong handa eh. Tama. Talagang very excessive yung ating pagdi-display ng mga pagkain. Sobra. Oo nga. Which is, hindi, di ba, tama po ba ako na hindi maganda yun, para sa akin po. Tapos the rest of the year, siguro, mas marami yung ilang buwan na nagtitiis kayo sa kung anong ulam lang. Asin, bagoong. Nako. Sana po baguhin na natin yun. Sana. Or talaga bang ugali ba ng Pilipino yun? Or kailangan bang ganon ang maging ugali natin? Hindi naman yata, attorney. Hindi naman yata... Parang namana natin yan sa Kuya, pasensya na, sa mga mananakop sa atin. Hindi ko na lang sasabihin. Oo, namana natin kasi sa tagal ng panahon na sinakop tayo, yun yung nakagisnan natin. Ewan ko kung nanood ka lang ng yung nakaraan, yung Gumbursa. Andun yung ostentatious display ng mga pagkain, ng praile, sabihin ko ng praile. Yan. So, yun yung nakikita natin for 300 years, which is andun pa rin yun, yung pagka naghanda tayo. Okay. Oo. Yun siguro ang isa sa mga influence na nakuha natin. Pwede. Oo. Pwede, oo. Pero, ang hindi lang maganda sa naging practice natin, tayong mga Pilipino, tayong mga sinakop, ay ginagaya natin yung hindi magandang ginagawa. Tama. Oo. Tapos, naisasantabi natin yung mga beautiful traits or attitude. Yeah. Oo. Kasi, meron din naman sila yung, sa tingin ko, yung mga magagandang attributes, characteristics, characteristics or practices. Oo, which is yung siguro yung sa leadership. Yes. Style, yung sipag. Sipag. Yung pagiging nga. Sabi ko sipag na yan. Imbes na one masipag, ang ating pang ina-idolize, one tamad. Correct. Bakit ganun? Bakit kaya ganun? May mga legend tayo, tinuturo sa atin ng mga teacher natin. Ako kasi 70s ako, so one tamad. 70s din ako. Yun. Alamat ng pagong. Yan. What ganun? Imbes na ang ibida ay yung mabilis tumakbo, yung pagong pa ibibida natin. Di ba? Parang i-idolize natin yung sorry po sa mga nanonood, yung mahabang teleserye.
Naabutan ko yun, Kuya Emil. Flor de Luna. Oo. Naabutan ko yun. Taon yun, bago natapos yun eh. Yung sa radyo naman, yung Simatar. Yun. Grabe, ang tatagal nun. Oo. Pero, interesado tayo nun. Inaabangan natin. Every kunwari, 1 o'clock to 1:30 yun. Inaabangan natin yun. Kasabay na siesta. Yes. Sinasantabi natin yung mga dapat na gawin para sa pangkabuhayan natin. Mapanood lang o mapakinggan lang natin yun. Oo nga. At pagdating naman ng gabi, yung gabi ng lagim, tuwan-tuwa naman. Isa pa yun. Yung bago yung supper, meron tayo Flor de Luna, Analisa. Yun ang mga ko natin eh. Which is, hanggang ngayon, Kuya Emil, meron pa rin mga ganyan. Meron pa rin. At sinusubaybayan niya ng bawat mga isang pamilya. Na kung saan yung bida ay sinasampal, ay inaalipusta, ay kinakawawa ng katagal-tagal na serye at sa bandang dulo lamang magiging matagumpay ang kanyang buhay. Tapos hindi pa ini-emphasize yun. Kasi napakasandali lang yun. Siguro kahit mga 2 minutes lang yun eh. Tapos the end na. Wala na. Oo. Kaya tuloy yung siguro from the psychological point of view, medyo ang inculcation mo doon, yung parang immersion mo is more doon sa sinasampal, doon sa malungkot. Oo. Kaysa doon sa masaya. Kasi yung masaya, napakaiksi eh. Oo. Yan yung mga siguro dapat natin ayusin. Oo. Ito na yung pagkakataon po. Medyo pag-isipan natin, tingnan natin mabuti kasi pwede namang hindi eh. Pwede namang yung mas maganda o yung mas mabuting practices ang gawin natin. Tama? Yes. Oo. Siguro mabalik tayo dun sa anong year ba ngayon, Kuya? Ang alam ko, pagkakaalam ko, Year of the Dragon. Ang Dragon. Yung this coming February yata, yung Chinese New Year. Although ngayon dahil mga kapatid natin na mga Chinese na-immerse na rin sa atin bilang Pilipino, kaya ina-adapt na rin natin yung kanilang naihahambing na rin natin yung Filipino tradition natin with the Chinese tradition, which is magandang dala ng dragon, di ba? Simbolo ng mga kapatid nating Chinese yan, ng prosperity, correct. Ng power, ng di ba? Kumbaga nandiyan yung mga magagandang attributes na pwede nating isipin sa isang taon. Correct. Na pwedeng maging siguro pagkakataon natin para as a nation, as a people, makabangon tayo. Correct. Sana ganun yung pananaw natin. Hindi yung ang tinitingnan natin yung kritisismo ng mga nagkakamali. Malay mo kung yung pagkakamali sa bond paper, kumbaga, yun lang yun, napaka-tuldok lang. Ang tinitignan dapat natin yung white portion, which is yun yung malaki, yung malapad. Yun ang mas marami. Tama. Correct. Oo. At sana yun yung magiging pananaw natin. Hindi yung tinitignan natin. Lately lang, Kuya, nanonood ako ng Gumburse. Di ba? Medyo maganda. Ilang beses ko nang nakita yung trailer at ako nga ay interesadong manood din dyan. Ayun Pero napanood mo na. Napanood mo na, Kuya. Talagang maganda. Pero siyempre depende sa pananaw mo rin, Kuya. Pagka ang pananaw mo yun doon sa yung hindi magandang side, may isip mo tuloy na hindi pangit din, pero dapat makita mo yung liwanag na sinasabi niya doon. Good. Which is although mas marami kasi doon, Kuya, yung yung alam mo na, yung inaapi. Nako. Pero konti lang yung yung medyo success doon at hindi pa masyadong na-highlight. Pero sana pagka nanood tayo, titignan mo yung light kaysa yung dark. Kasi yun, Kuya, alam mo naman yun nung ginawa yun, yung inspired by a true story, yung story na yun, nasa dark side tayo nun . Which is, pag yun ang tinitingnan mo, talagang
medyo hindi maganda. Dapat ang pananaw natin doon nga, katulad nung sabi ko, yung white portion nung bond paper. At malamang naipakita talaga na itong tatlo, itong si Gomez, Burgos at si Zamora, ay sila yung, kumbaga, ginising yung kabayanihan ng ating mga kababayan nung panahon na yun. Correct. Hindi ko muna sasabihin sa'yo kasi mas maganda kung mapanood mo eh. Oo. Pero one way ito ng paggising sa ating kabataan. Kasi nung time na yun, di ba yung trailer niya, bata pa si Jose Rizal noon eh. Nasa edad na siguro 9 o 10 years old pa lang siya nung time na yun. Yes. Na sinama siya nung kapatid niya, panganay ni si Pasiano. Na pinakita ko ito para makita mo yung mga madilim na kailangan mong malampasan. Parang ganun. Di ba? No. Which is, parang lalo ako naging interesadong mapanood. Yes, talagang na-inspire din si Jose Rizal. Na actually, nung natin, kuya, di ba, may replaying tayo eh. Yes. Oo, pumunta kami sa Paco Park. Doon lang naipaliwanag sa akin na yung buhay ni Rizal. Bakit? Sorry sa mga sabihin nila na may Bonifacio, may ganito na side. Pero bakit si Rizal yung pinili na maging pambansang bayani? Una sa lahat yung hindi ko naman ina-adapt ko rin yung magiging incoming grandmaster na which is nagtutugma yung edukasyon. Kuya nga pala si Jose Rizal. Kuyang din. Opo, kuyang din. Mason din po siya. Yun nga lang, sa po siya, na-raise sa Espanya. Oo. Tapos, edukasyon, tapos yung enlightenment, which is, siyempre, pag sinabi enlightenment, yung, naliwanagan. Kaliwanagan, and then, equilibrium. Oo. Yung, pag sinabi mong equilibrium, ito yung actualization ng enlightenment mo. Kasi na tignan mo, kuya, ngayon, kung dahas tayo, malamang hanggang ngayon dahas pa rin tayo. Wala akong sinasabi kung sino yung hero na yun. Kung ginamit natin ng dahas, malamang hanggang ngayon nasa dahas pa rin tayo. Ito yung paborito ng mga paborito ng mga kaibigan namin sa programa namin na naliligaw ang kanilang mga doktrina. Yes. Okay, siguro Kuya Emil, time check muna tayo. Yes. Oo, 7:24 ng gabi magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Medyo mainit-init pa rin yung ating talakayan, Kuya Emil. Hindi kasi kanina, Kuya Jerry, iniisip ko, Katoliko ba o hindi Katolikong pare ang Gombursa? Kung sila ba ay aglipayan priest? Sa alam ko magkahilera. Yung Gombursa kasi, ito yung mga estudyante ni Padre Pedro Pilaes, yung parang pwede ko na bang sabihin kasi hindi mo na panoorin ko iba pa rin. Normal kasi noon na ewan ko kung pwede kong unahin yung kung maalala mo yung Hermano Pule. Okay. Oo, si Hermano Pule kumatok yan sa mga praile para magpare. Pero tinanggihan siya. So, ang ginawa niya, nagtatag siya ng parang church na marami siyang kasapi at ginamit yung mga parang meron silang agimat, something like that. Okay. Oo. Nalaman ng mga... Ito ba yung parang triangle? Triangle, oo. Nalaman ng mga Espanyol, so sinugod sila. So, ang paniwala kasi nila na masasalba sila ng agimat. So, in a way, na-massacre tong mga to. Oo. So, after some time, itong mga, sabihin na natin, sorry to say, itong mga half-breed na pare,
sinubukan din kumatok sa mga praile. Okay. Which is nung kumatok sila sa praile, pinagbigyan kasi ano naman sila Espanyol, yun nga lang, Mistizo. dito pinanganak. Okay. Pero pure na Spanish to, pure na Espanyol. Hindi naman nakapag-asawa ng Pinoy o Indio tawag nila noon. So, ang problema lang, dito sila pinanganak. So, ang tingin sa kanila, half-breed. Dahil dito pinanganak. Pero, sila ay pure na Espanyol din. So, ang nangyari, tinanggap sila. Ikaklaro ko lang. Ang nanay, Kastila, ang tatay, Kastila, pero Opo. dito lang pinanganak. Correct. Pero ang tingin nila sa mga praile, yung mga, syempre, yung galing doon sa Spain, mga half-breed. Tawag nila, parang ganon. So, dahil sila ay half-breed, na-segregate sila ngayon. Nahiwalay sila sa yung mga full-breed na lang, sabihin ko. Okay. Yung tingin nila. So, although inassign pa rin sila sa mga Cora Paroko ng sabihin na natin, ng mga Espanya Katoliko, parang ganon. So, nung nilagay sila doon sa mga Cora Paroko ng Espanya, yung mga maliliit, yung mga suburb, Antipolo, Laguna, area, etc. Oo, sila yung naging successful. Marami yung kanilang kaperahan. Okay. So, ang ginawa nitong mga pari ngayon, yung mga praile, kinuha din ulit yun. Which is doon sila nagalit ngayon. Nako. Oo. Kumbaga, kinuha din ng mga full breed na pari, kaya nagalit itong mga to. Okay. Kaya ang protege kasi ni Padre Pelaez yung si Burgos. Okay. Oo, ito yung matalino, ito yung nag-doctorate ng canonical law, etc. Kumbaga, siya yung successful, kaya siya yung sumulat ng something. Tapos nilagyan niya na Los Filipinos, the Filipino people, parang gano'n. Yung hindi naman siya nagsabi kung siya yun o hindi. Kumbaga, parang si Rizal din na nagsulat, pero actually ito yung ito yung nag-udyok kay Jose Rizal para magsulat ng El Filibusterismo. Dahil dun sa pag-a-abuse ng mga kapwa pare against doon sa mga half-breed na pare. Historical yan, pero sa ilang taon ko sa pagpapare, naitatanong, 8 taon ako. Opo. Okay, so malapit na ako sa ordination. Hindi pala, minor orders na ako. Ang kulang ko na lang yung main ordination. Nakita ko rin yan na parang may bias sa mga Pilipinong pare. Kumpara dun sa mga galing abroad o dun sa mga talagang full-blooded na mga Kastila, mga Amerikano o kung anong order ba yung kung nasaan ka. Correct. Sa kasaysayan nandyan na pala, pero itong mga inabutan ko, meron pa rin ganyan. Ay, ganun ba? Yes, meron pa ring remnants ng ganyan. At yung nabanggit mong ostentatious display of wealth and food, meron pa rin. Yung pagkain sobra-sobra, pero yung mga mababang uri ng na nasa grupo ng mga kaparian o brothers, yung tamang ulam lang. At least may ulam. Pero yung sobrang ulam, sobrang sarap at sobrang dami ng serving, nandito sa mga medyo malapit sa mga So hanggang ngayon may ganun. Meron. Hindi, nung time na nandun ako sa loob, inabutan ko pa may ganun pa rin. Kumbaga may sinyalis pa rin ng colonialism. Correct. Pero dito kasi kuya, yung property ng pare, parang halimbawa, ito yung Cora Paroko, pag sinabi niya, declare ko to sa akin to, sa kanya yun ganon ang yung Antipolo kasi, alam mo naman, lahat ng mga pilgrims pumupunta doon, yun yung hawak ni Padre Pelaez, kinuha ng mga full breed na pare, which is doon nagkaroon ng
ng difference. Ito hula ko lang to Pero tatanong ko na rin sa iyo anyway. Sige. Kuya, abogado ka. Opo. Kaya pala nagkalat dito sa ating bansa yung Friar Land. Correct. Opo. Tama po yan. Oo, sa totoo lang, kuya, yung Friar Land na yan, halimbawa, ito, Catholic school ng lahat ng matanaw nung praile, sa kanya yun. So, ikaw na Indio, nagtatrabaho ka lang sa kanya. Nako. At pagka inalis ka niya, pati yung, di ba, may sedula ka sa Spain, mawatatanggal yun. Kaya magiging talaga magiging rebelde ka, magiging sabihin natin outcast ka. So ganon ganon kuya. Kaya tingnan mo, sorry to say, ang Ateneo, laki nung yes. Oo, kasi yun at nga yung pinaka choice cuts nandun. correct. Oo. May sikat na katabing katabing subdivision. Alam natin. Yung mga nakikinig at nanonood, bahala na kayo mag-isip kung ano man yun. Correct. At yung mga nakakatira lang doon ay dating Pangulo, dating Senador, o kasalukuyang Congressman, o Senador, o Cabinet Secretary. Correct. O yung nakakapagsuot ng ginto. Pero sila, ang suot nila, totoong ginto Ito hindi, ginto-gintuan lang to. Kulay lang to, kulay. Anyway, so yun pala talaga. Kaya ang daming mga ganong klaseng lupa na samantalang ang daming squatter sa atin. Correct. At syempre, di ba, dahil dun sa Torrens title natin na nawala yon. Pero binenta yon pa rin. Binenta na mga pari yon sa mga dapat na pagbentahan. So tayong mga nasasabi na natin. Yung ba yung mga may apelyidong 3 syllable? Tayo. Yung ba yun? Medyo. At saka yung nauuna yung apelido ba yun? Oo. Tama ba yun? Oo. Okay. Yung pala yun. Although meron din yung 6 Hindi lang 3 Yung 6 din na... meron. 6 na letra. Naku, yung pala yun. Dating Swarmland yun. Marsland pala. Marsland, Puta, ginawang city, tawag nito, yung andun lahat yung business. Central Business District. Yes, Central Business District. Sipin mo, dating Marsland, naging ganun. Although, ang At naman nila... yung pinakamahal na eskwelahan nandun, Correct. Alam ko na yun. At yung pinakamahal na chapel Andun din. Nako. Although, nahihigitan na nung katabi. Okay. Yung 'di ba, yung katabi halos wala na Wala nang mabili doon Ang pwede mo na lang bilhin yung kondo, ganyan. Ganun na lang. Pero lupa, kuya, wala ka nang mabibili doon. Doon sa sinasabi kong katabi. Nako. Hindi. Pero yun galing din sa kampo yun, di ba? Alam niyo na po kung galing din sa kampo yun. At marami ding yumaman doon na retiree dahil pinagbili yung lupa. So yung pinaglaban nung 3 paring gombursa, ilang daang taon na, ay ibig sabihin, andyan pa rin yan. Yung lupa na sabi mo na binenta doon sa kampo na yun, nandyan pa rin yung mga... meron ba nagbago? Meron naman siguro, kuya, kahit papano. Siguro yung pagiging peaceful natin ngayon, although sometimes sabi nga nila, in peacetime, there are more abuses. Sabagay. Mas maganda na daw yung wartime o yung kita mo na yung abuse. 'Di ba? Kahit saan naman anggulo, kuya, mas maganda pa yung physically abuse kaysa yung emotionally or psychologically or any other kind of abuses. So kumbaga nung panahon na yun, identified kung sino yung mga nag-colonize sa atin. Kasi correct, alam natin kung sino. Opo. Ngayon pala, kapwa natin na
medyo sabi nga nila nandun sa triangle na nasa taas, nasa tuktok. Opo. Sila lang yung nakikinabang. Kumbaga yung tip of the iceberg, andun lang. Oo. Yung nalubog, tayo na, isa na tayo doon siguro, kuya. Isa na tayo doon. No? Nagkataon lang na nakapagsuot tayo ng ginto. Oo. Suot na lang. Oo. Kulay green dahil nature. Oo. Ganun na lang. Oo. Ang maganda ngayon, kuya, kasi nga, bagong taon, ito yung bagong simula na pwede tayong pwede nating ibangon yung ganyang sitwasyon na lalo ako na-excite panoorin ng Gombursa. Yung kung ano yung nangyari nung panahon na yon at yung nangyayari pa rin ngayon at siguro ito yung araw po at araw na para simulan natin yung bagong umaga. Correct. Tsaka speaking of kanina nabasa ko rin yung daily diary dahil isa rin po akong Katoliko kahit papano doon pa rin tayo. Sinasamba ko yung binabasa ko yung words although sometimes hindi ko ginaganapan yung ginagawa. Alam mo naman, sabi rin ni Rizal ni kuya natin na Jose Rizal na sundin mo yung mga ginagawang batas pero huwag mong gawin o huwag mong tularan yung kanilang ginagawa, which is andun pa rin naman, which is ang magandang sinasabi ng ating sa akin bilang Katoliko yung ng Santo Papa is yung synodality na ibig sabihin that we walk together, go together for progress, for the embracing of faith, para sabay-sabay tayo kung halimbawa mapunta man tayo sa langit, sabay-sabay tayong makakarating doon. Parang yan sa Jubilee celebration yan comes 2025, meron po tayong Jubilee celebration na naman po. Kasi dati po kuya, every 100 years yan. Nung time ni Pope Boniface VIII, 1300. So, hindi. Tama, 1300, which is ilang years ago na. Yes. Oo. Then, nung time ni Pope John Paul II, ginawa na lang niyang 50 and then finally 25. Yes. So, ngayon, every 25 years, meron tayong celebrate na Jubilee year wherein nilagay niya, in-emphasize niya doon na we should do for this year yung visiting the sick and yung giving something to the poor, which is catch all na yun lahat. And then finally, you visit also, you parang pilgrimage. Kung halimbawa, kung kapatid nating Muslim, so Mecca. Sa atin naman, sa akin bilang Katoliko, sa Vatican. Oo. Tapos yung tatlo pang katedral doon, yung St. John, St. Mary, at saka yung St. Paul. Yes. Or kung napuntahan na yung mga yon, pwede rin sa ibang Bethlehem naman or sa Nazareth. Yes. Yun yung gagawin natin daw na para at least pagka nagawa natin yan, una yung visit the sick, visit those nasa prison, giving to the poor, and then pilgrim, baka ma-assure natin na mapunta tayo sa Celestial Lodge. Sa Mason naman to, sa Mason. Which is heaven natin yon sa ating Mason. Ang bilis ng oras pag maganda yung pinag-uusapan. Time check muna tayo, Kuya Emil. 7:45 ng gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Medyo maganda pa rin ang ating topic, Kuya Emil. Yes. Tungkol sa sa kaparian. Baka meron ka pang isi-share diyan, ha? Hindi kasi naalala ko lang yung pinakamahal na eskwelahan. Opo. Ito yung mga tinayo ng mga yung binanggit mo kanina sa Gombursa, yung mga praile. Okay? Ano yung mga mahal na eskwelahan? Ateneo,
UST, Letran, Agustinian, UST, Benedictine Dominican Sisters, yan. San Beda, Benedictine, San Beda. Yun yung negative na side. Pero nung panahon na nagsimula ang edukasyon sa Pilipinas, mga pare at madre din ang nagdala ng pinakamagandang uri ng edukasyon dito sa ating bansa. So, pwedeng yun sana ang tingnan natin at yun sana ang paigtingin natin imbes na yung negatibo. Okay? Tama. Okay. Ngayon, yung nabanggit mo naman kanina, nung nagtanong ako sa iyo tungkol sa Friarland, ito yung mga lupa na pag-aari din ng mga pare. Opo. Na nung kumikita na, ay inagaw na ulit nitong mga medyo mataas na uri ng mga pare na may lahi pa o medyo mayaman. Nabanggit mo yung Antipolo. Totoo yan. Hanggang ngayon, kuya, ay sila pa rin may hawak ng katulad nung dito sa Makati area. Yes. Huwag na lang natin sabihin kung ano yung specific dyan. Yes, yung mga mamahaling uri ng edukasyon at mahal din ng tuition, ang nagpapatakbo din, kundi madre, pare. Yan, mga ganyan. Huwag na tayong lumayo-layo. Intramuros. Yan. Saan ba yung pinakamahal na kasalan? Okay? Nasa San Agustin Church. Oo nga, no? Mas mahal pa ba yan sa katedral? Mahal. Oo. Mahal. Alam ko yan, galing ako dyan eh. Since sabi mo galing ka dati kang seminaryan, kuya? At nasa stage ako na kumbaga malapit na sa ordination sa meron ng minor orders, inihintay na lang yung major orders. Pwede ka na magbindisyon ng patay, magbindisyon ng bahay, pwede na magbindisyon ng kotse. Ang hindi ko na lang pwedeng gawin ay yung magbisa. Yung kuya, kasi napanood ko sa Gumbursa, pero pasensya ka i-spoil ko ng konti yung mo. Yung nakaluhod na gano'n, yun na ba yung major ordination? Yung parang nakaganon ka na? Yung ginaganon ng yung mga oil? Anointing oil. Anointing ng oil. Yun. Yung minor, ano po yun? Paano yun? Yun yung binibigyan ka lang ng karapatan o faculties para magbindisyon. Gaano katagal yun from minor to major? Sandali lang yun. Siguro mga buwan lang o kung minsan taon. Aabot ng isang taon kung tinatapos mo pa yung theology year mo. May konting segue lang ako, kuya. Sabi na, totoo ba yung kuya na may temptation din sa bago ka maging pare, ipupunta ka, itatabi ka ba daw ng chicks ba o ano? Sa simula pa lang meron na. Sa simula pa lang meron na hanggang bago ka matapos. Ngayon, parang pinapaganda na lamang ang dating na kapag malapit na talagang bibigyan ka ng temptation. Hindi totoo yun. Walang katapusan yung temptation. Kasi kahit na pagtapos ka na, nandiyan pa rin yan. Nasa'yo kung paano talagang isasabuhay. Halimbawa, bilang isang abogado, bilang isang journalist, kung paano mong isasabuhay ang pagiging abogado mo, pagiging journalist, ay ganun din yung pagiging pare. Ano yun? Kung ano yung, di ba nga, sa philosophy, di ba? Kung ano yung essence. Yes. Kung ano yung essence ng baso, ay yung pagkabaso niya. Kung ano yung essence ng pagiging abogado, ay yung pagka-abogado. So, kung paano mo isasabuhay yun, dun mo paiigtingin kung ano yung meron ka. Kung pari ka, pabuhay kang bilang isang pare. Hindi yung bubuntisin mo yung sekretarya mo tapos ipapa-abort mo. Yes. Okay? Pero una-una, bawal nang mambuntis, pina-abort mo pa. So, doble. Doble na yung kasalanan mo. Parang ganon. Yes. Kuya, tayo? Total 5 minutes to go. Ano ba yung, kasi New Year's ang pinag-uusapan natin. Sa'yo, personally, ano yung resolution na pwede mong ibahagi sa taong bayan?
Well, siguro yung kung paano yung yung aking pagsasabuhay ng isang tunay na Pilipino. Kasi napaka kumbaga parang ngayon mas matindi ang panawagan ngayon para maging isang tunay na Pilipino. Kasi lumalabas na yung kung ano-anong uri ng corruption, lumalabas na yung iba't ibang uri ng scam. Opo. Parang nakakalimutan na kung ano talaga yung pwedeng gawin at pwedeng isabuhay para ipakita kung paano mo tinetreasure o binavalue yung pagka-Pilipino. Ayun. Siguro isa sa qualification natin is pagiging hospitality. Oo. I-emphasize natin yon kaysa yung mga ibang masamang ugali like manyana habit. Yan. O crab mentality. Yon. Corruption, which is nakuha din natin yan sa ating mga nag-colonize sa atin. Yes. Na sana, isang tabi yun. Andun pa rin yung ating political will, Yes. Loyalty, okay, and hospitality bilang Pilipino. Nabanggit mo yung political will. Naalala ko yung sinusundan kong coverage noon Opo. sa MMDA. Panahon ni dating chairman, Bayani Fernando. Oh, yes. Siya yung, kumbaga talagang parang binuhay niya yung salitang political will in word and in flesh. Bakit? Kapag sinabing papalinis yung baklaran, pinalinis talaga yung baklaran. Diba? Yun ang maganda. Kahit na meron daw nakikinabang na ibang taga MMDA, basta importante linisin. Hindi pinatanggal yung mga nagkalat na nagtitinda doon na Correct. nung pagkatapos niya, ewan ko, nakabalik na naman. Tama. At least nabawasan kahit paano. At etong sumunod na nakita ko rin ganyan ay yung laban sa droga ni Pangulong Duterte. Duterte. Di ba? Ilang kapitbahay ko ang nawala na alam kong adik. Tama. Ba't alam kong adik? Kasi nagbebenta sa amin ng mumurahing hotdog, mumurahing tosino. Yes. Nawala nung mga panahon na talagang pinaigting yung drug war. Yes. Yung iba naman ay talagang nagkusa na pumunta na sa probinsya. Yeah. Kasi para makaiwas. Yung mga ganong klaseng political will. Kaso, bumalik ulit yun eh. May dumami daw ulit. Yan lang sa monumento eh. Buti, salamat po pala sa mga pulis dyan na inaasikaso nyo yung dyan ngayon. Okay. Pero syempre, hindi pa rin natin masisi. Kumbaga, hindi natin lumulusot sila talaga gumagawa ng paraan. Correct. Oo. Any message kay Ating? Baka hindi tayo papasukin. Ay, opo. Good evening at masayang pakikinig sa aking asawa na si Leida, sa aking tatlong anak, Gabriel, Rafael, Micaela. Yeah. Okay, ako din po. Hi kay Shane, kay Arbiter, kay Emil, kay Iya, kay Agnes, nasa Kwan ngayon, nasa UK. Okay. Yung dalawa kong anak na engineer, si Michael, Gerard, at saka si Gerardo Maria. So, siguro pasalamatan din natin yung tech dito. Kaya lang wala ditong hindi. Ayun, on duties. Tech engineer Aldrin Cruz, Chelo Pingol, Gildion Reyes, Jem Barbon, writers Haya Ludovico, CA Jubilee Sena. Okay, ang next program po, Pangga Ruth Abaw live with Pangga Nika. Maraming salamat po ulit. Magbabalik pong Kapatiran para sa Bayan. Salamat Kuya Emil. Salamat. Sa paggabay mo sa amin dito ulit. Next week po. Maraming salamat. To God be the glory.